Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Liza Marquez. Ngayong araw, susuriin natin ang paksa tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa iyong katawan kapag kumakain ka nga dalawang itlog araw-araw. Naranasan mo na bang bumasa na itlog? At naisip kong hawa mo ang susi sa pag-unlock ng nakatagong potensyal ng iyong katawan? Sa loop ng maraming taon, ang maitlog ay nasa sentro ng isang mainit na debate sa kalusugan na kung minsan ay pinupuri bilang isang superfood at kung minsan ay sinasabing masama at parang isang atake sa puso sa isang plato. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagkain ng dalawang itlog lang sa isang araw ay maring radikal na baguhin ang iyong kalusugan sa mga paraang hindi mo kailanman naisip? Sa video na ito, malapit na nating ibunya ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa mga itlog na ayaw ipaalam sa iyo industriya ng pagkain. Susuriin natin ng malalim ang mamakabagong siyentipikong pananaliksik na nagpapakita kung paano ang simpleng pang-araw-araw na gawin na ito ay maaring magpalakas ng iyong utak, magpatibay ng iyong puso, at magbigay sa ganang enerhiya sa iyong katawan. Ngunit mag-ingat, hindi lahat ng epekto ay positibo. At ang ilan sa aming natuklasan ay maaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong almusal magpakailanman. Humanda para sa isang kamanghamanghang paglalakbay sa mga komplikadong sistema na iyong katawan habang binubuksan natin ang mga lihim na nakatago sa loob ng masimpleng bilog na ito. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung paano eksaktong gamitin ang buong kapangyarihan ng mga itlog upang baguhin ng lubusan ang iyong kalusugan. Ngunit una, hayaan mo akong itanong ito sa iyo. Handa ka bang malaman ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari kapag kumakain ka ng dalawang itlog araw-araw? Manatiling nakatutok dahil ang sagot ay maaring baguhin ang lahat na iyong akala tungkol sa nutrition. Ang dalawang itlog na kinakain mo tuwing umaga, almusal lang ba ito o maari kayang nagdudulot ito ng malalakas na pagbabago sa iyong katawan? Ngayon, magbibilang tayo mula 13 pababa sa 1 para ibunyag ang mga hindi ka panipaniwalang epekto ng itlog sa iyong kalusugan. Mula sa makinis na bala hanggang sa mas matalas na pag-iisip, mas matibay na kalamnan hanggang sa mas mahabang buhay, ang matututunan mo ay maaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong plato magpakailanman. Handa nang buksan ang katotohanan? Simulan na natin. Ang impormasyon sa video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang na tinipon mula sa mga open source at hindi pamalit sa medical na payo. Mangyaring kumonsulta sa iyong doktor para sa anumang mga alalahanin na may kaugnayan sa kalusugan. Pagkatapos mag-subscribe, ipaalam sa amin kung saan ka nanonood at huwag kalimutang iyon ang mga notification. Masaya kaming makilala ka. Numero 13. Ang yaman sa loob ng balat. Bakit siksik sa nutrisyon ang maitlog? Madalas na tinatawa ng mga superfood. May magandang dahilan ang maitlog. Bawat isa sa kanila ay isang powerhouse na may mahahalagang sustansya na kailangan para sa mga operasyon ng katawan. Ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng dalawang itlog ay nagbibigay ng kumpletong pakete sa kalusugan. Ang malalaking itlog sa karaniwan ay may 6 gramo ngang dekalidad na protina na puno ng lahat ng kinakailangang amino acid. Ang pagbuo at pag-ayos ng nga tissue kabilang ang mga kalamnan, balat, buho, at mga immune cell ay lahat nakadepende sa mga protinang ito. Kamangha-mangha, ang isang itlog ay may 78 calories lamang ngunit naglalaman ng lahat ng kabutihang ito. Bukod sa protina, sagana sa mahahalagang bitamina ang mga itlog. Ang kanilang bitamina A ay sumusuporta sa immune system function at paningin. Ang kanilang mahusay na dosis ng bitamina B12 ay mahalaga para sa pag-unlad ng utak at production ng pulang selular ng dugo. Naalo din sila ng natural na antioxidant na bitamina A at bitamina D na kailangan para sa matibay na buto at pagsipsip ng calcium. Madalas na hindi pinapansin, ang bitamina K ay tumutulong sa pamumuo ng dugo at pagpapanatili ng buto. Bukod pa rito, nabibigay din ang mga itlog ng mga mineral tulad na phosphorus para sa matibay na ngipin at buto at selenium, isang malakas na antioxidant na napoprotekta sa mga selula mula sa pinsala. Hindi dapat kalimutan ang choline, isang sustansya na mahalaga para sa cellular integrity at paggana ng utak kung saan ang nga itlog ay nakniningning bilang pangunahing natural na pinakukunan. Ang mga itlog ay malinaw na makayamanan mula sa kalikasan. Gayunpaman, marami pa tayong dapat matutunan. Numero 12. Ang koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng puso at mga itlog.
Ang matas na nilalaman ng kolesterol sa mga itlog ay matagal nang inakalang nakakapinsala sa kalusugan ng puso. Ngunit salamat sa magpasulong sa agam, mayroon na tayong mas komplikadong paunawa sa ugnayan sa pagitan ng mga itlog at kalusugan ng puso. Ayon sa kamakailang pananaliksik, ang dietary cholesterol sa pangkalahatan ay may maliit na epekto sa pagpapataas ang LDL o bad cholesterol level sa daluyan ng dugo para sa karamihan ng malusog na tao kahit na ang pulang nga itlog ay naglalaman ng kolesterol. Ang pakta sa dietary intake ay karaniwang nakri-resulta sa pakpaba na natural na produksyon ng kolesterol na katawan. Bukod dito, maring mapataas ng mga itlog ang HDL o good cholesterol na tumutulong sa pag-alis ng labis na kolesterol mula sa mga ugat patungo sa ate. Ito ay maaring magpababa ng panganib ng coronary heart disease at mapabuti ang kalusugan ng cardiovascular. Bukod pa rito, ang lutein at zeaxanthin, dalawang antioxidant na matatakpuan sa mga itlog, ay nagpapababa ng oxidative stress at pamamaga. Dalawang mahalagang sali sa pag-unlad ng sakit sa puso. Ang pagkakaroon din ng magagandang taba tulad ng monounsaturated at polyunsaturated fatty acids ay sumusuporta sa balanseng ang lipid at kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Ayon sa pananaliksik, ang pagkain ng hanggang isang itlog araw-araw ay maaring makpababa ng panganib ng maproblema sa puso sa mamalusok na tao. Sa ilang mga sitwasyon, ang pagkain ng dalawang itlog araw-araw ay maaring ligtas basta't bahagi ito ng isang balanseng dieta upang matiya ang naangkop na antas ng pagkonsumo. Ang nga taong may kasaysayan ng sakit sa puso o mataas na kolesterol ay dapat kumonsulta sa isang healthcare provider. Ang maitlog ay hindi na itinuturing na mga kontrabida sa dieta tulad ng dati. Numero 11. Mga itlog at ang kanilang hindi inaasahang benepisyo sa kagandahan. Maaring nasa maitlog ang solusyon kung naghahanap ka ng matibay na kuko, makinis na balat, at makulay na buhok. Ang mapakaing ito ay nagbibigay ng iba't ibang sustansya na mahalaga para sa panlup na kagandahan. Ang produksyon ng keratin na kailangan para sa istruktura ng buhok at kuko ay nakasalalay sa protina sa mga itlog. Ang hindi sapa na pagkonsumo ng protina ay maaring magresulta sa mas mahina, mas manipis na buho o kahit pakalagas ng buho. Ang pagkain ng dalawang itlog araw-araw ay tinitiya ang sapat na dami ng mahalagang sustansyang ito. Ang biotin, na kilala rin bilang vitamina B7, ay sagana sa mga itlog at kilala sa pagpapatibay ng buho at kuko at pagpapabuti ng kalusugan ng balat. Ang pula nga itlog ay naglalaman ng karamihan sa biotin, taliwas sa iniisip ng marami. Naglalaman ang mga itlog ng vitamina A, na nagtataguyod ng produksyon ng sebum at pag-renew ng selula, nag-hydrate ng balat at nagpoprotekta sa buho mula sa pagkatuyo. Bilang mga antioxidant, nilalabanan ng mga mineral tulad ng zinc at selenium ang mga free radical na nagpapabilis sa proseso ng pagtanda ng balat. Bukod pa rito, tumutulong ang choline na mapanatili ang cellular structure ng balat at napapaluso sa utak na nagbibigay sa kutis ng mas kabataang anyo. Ang pagkonsumo ng dalawang itlog araw-araw ay may direktang epekto sa pisikal na pagganap sa pamamagitan ng pagpapabuti ng parehong panlabas na anyo at panlup na kalusugan. Numero 10. Mga itlog para sa natural na paglaking kalamnan. Sa magandang dahilan, ang nga itlog ay karaniwang bahagi ng dieta nga ma-bodybuilder at atleta. Ang kumpletong protina na mahalaga para sa pag-unlad ng maluso na mas ng kalamnan ay sagana sa mga itlog. Humigit kumulang 6 gram mataas na kalidad na protina na kasama ang lahat ng siyam na mahalagang amino acid na hindi kayang gawin ng katawan sa sarili nitong paraan ay matatakpan sa bawat itlog. Ang isang mahalagang amino acid na tinatawag na leucine ay direktang natatagyo ng synthesis ng mga protina ng kalamnan na tumutulong sa paglaki at paggaling pagkatapos ng ehersisyo. Epektibong sinisipsip at ginagamit ng katawan ang mga sustansya sa mga itlog dahil sa kanilang mataas na bioavailability at kadalian sa pagtunaw, lalo na pagkatapos ng ehersisyo kung kailan pinakamataas ang pagsipsip ng sustansya. Bukod sa protina, nabibigay ang mga itlog ng mga mineral tulad ng iron at phosphorus na mahalaga para sa paggana ng kalamnan at mga B-vitamin na tumutulong sa sintesis ng enerhiya. Ang vitamina D sa mga itlog ay partikular na mahalaga para sa pagpapanatiling mas ng kalamnan lalo na sa mga matatanda. Ang mga itlog ay isang magandang opsyon sa dieta kung ang iyong layunin ay
magpalaki ang kalamnan, mapabuti ang iyong pagganap sa panahon ng ehersisyo, o mapanatili ang lakas ng kalamnan sa paglipas ng panahon. Numero 9, mga itlog, ang susi sa mahabang buhay. Hindi inaasahan, maaring maamba ang maitlog sa paksa sa katuparan ng pangkalahatang layunin na mabuhay ng mahaba at kasyasya. Ang maitlog ay mga nutritional powerhouse na maaring makaapekto sa habangang buhay, ngunit madalas itong hindi pinapansin. Ipinapakita ng pananaliksik na ang dieta na mataas sa antioxidants, malusog na taba, at mataas na kalidad na protina ay naunay sa mas mababang panganib ng cardiovascular disease, type 2 diabetes, at mayiging ilang uri ng kanser. Ang malusog na sangkap na ito ay matatagpuan sa maitlog kung saan pinabababa nga tsolina ang panganib ng mga metabolic disorder sa pamamagitan ng pagtatagyot ng kalusugan ng utak at pagpigil sa akumulasyon ng taba sa atay. Bukod sa pagpapabuti ng kalusugan ng mata, binabawasan din ng lutein at zeaxanthin ng tahimik na pamamaga na nagpapabilis sa pagtanda ng selula. Ang isa pang benepisyong pagkain ng itlog ay ang pagpapanatili nitong mas ng kalamnan dahil ang sarcopenia o pagkawala ng kalamnan na naugnay sa edad ay maaring magresulta sa pagkahulog at pagbabangang kalayaan. Ang pagkonsumo nga protina ng itlog ay nagpapanatili ng maset pagana ng kalamnan. Bukod pa rito, pinipigilan ng mga antioxidant sa itlog ang oxidative stress, isang pangunahing nag-ambag sa magang pagtanda na nagpapababa ng pinsala sa selula at nagpapabuti ng pangmatagalang kalusugan. Ang isang balanseng dieta na kasama ang dalawang itlog bawat araw ay maaaring makaroon ng malaking epekto sa iyong pangmatagalang kalusugan. Numero 8. Nais magbawas ng timbang ng hindi nagugutom? Alamin kung paano makatulong ang maitlog. Para sa lahat ng sumubok magdieta, ang pagkontrol sa gutom ay napakahirap. Mayaman sa dekalidad na protina, ang mga itlog ay maring maging revolusyonaryo. Pinapanatili kanilang busog sa loob ng maraming oras. Ang dalawang itlog para sa almusal ay nag-alok ng epektibong pangmatagalang enerhiya dahil ang mga protina ay gumagawa ng mga hormone tulad ng peptidyeye at cholecystokinin na nagpapataas ng kabusugan. Bukod dito, ang peg breakdown ng protina ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya at naghihikayat ng pagsunog ng calorie. Iyon ang thermic effect ng pagkain. Binabawasan ng almusal na may itlog ang snacking at cravings para sa mga pagkaing mataas sa calories. Sa makatuwid, ipinapahiwatig na pananaliksik na nagre-resulta sila sa mas kaunting pang-araw-araw na calories. Kahit na masustansya sila, ang maitlog ay mababa sa calories. Ang dalawang malalaking itlog ay may humigit kumulang 156 calories. Karamihan ay mula sa mga protina at magagandang taba. Malaki ang may tutulong ng mataas na nutrition sa calorie ratio na ito para sa malusog na pagbabangang timbang. Kapag isinama sa magulay, avocado o oatmeal, ang mga itlog ay gumagawang gadanseng pagkain na tumutulong na patatagin ang asukal sa dugo, maiwasan ang mga biglaang pagtaas ng insulin, at bawasan ang emosyonal na pagkain. Kaya, ang mga itlog ay maaring maging iyong matalik na kaibigan kung gusto mong magbawas ng timbang ng walang restriction dahil nagdaragdag sila ng isa pang magandang dahilan upang panatilihin silang regular sa iyong pang-araw-araw na dieta. Numero 7. Ang natural na panangga na binaliwala ng iyong mga mata. Isipin kung ang iyong dieta ngayon ay maaring maprotektahan ang iyong paningin para sa masusunod na henerasyon. Dalawang antioxidant na talagang mahalaga para sa kalusugan ng mata, ang lutein at zeaxanthin, ay matatagpuan ng sagana sa mga itlog, matatagpuan sa pula nga itlog. Direkta nilang pinoprotektahan ang retina mula sa pinsalang dulot ng liwanag sa pamamagitan ng pagsalang ng mapanganib na asul na liwanag mula sa mga screen at sikat ng araw, kaya binabawasan ang panganib ng pinsala sa matsula. Neutralisado rin nila ang radikal na nagdudulot ng pagtanda ng mga selula ng mata. Ikinakabit ng mapag-aral ang palagiang pagkonsumo ng antioxidant sa mas kaunting kaso ng age-related macular degeneration. Ang pangunahing sanhi ng pakawalan ng paningin sa mga matatanda dahil pinoprotektahan ng kanilang mga antioxidant ang lens mula sa stress. Tumutulong din ang itlog na maiwasan ang mga katarata.
Ang rhodopsin na kailangan para sa paningin sa mababang liwanag ay ginagawa sa mga itlog mula sa bitamina A. Ang makakulangan ay maaring magdulot ng night blindness at iba pang problema sa mata. Habang nakikinabang ang ibang bahagi ng katawan kabilang ang dalawang itlog araw-araw ay isang pangunahing masarap na paraan ng pangmatagalang pangangalaga sa mata. Numero 6. Pagkain para sa utak. Paano sinusuportahan ng mga itlog ang memorya at focus? Nahihirapang alalahanin ang mahahalagang katotohanan o ma-focus? Ang iyong utak ay maring gutom sa sustansya at nasa mga itlog ito. Madalas na hindi pinahahalagahan ngunit mahalaga para sa mga selula ng utak. Ang choline ay napapagatong sa synthesis ng acetylcholine, isang neurotransmitter na fundamental para sa memorya, pag-aral at control sa mood. Nakakaroon ng problema ang neurotransmission ng walang sapat na choline. Ang dalawang itlog ay nabibigay ngang humigit kumulang 125 mg ng choline na sumasakop sa malaking bahagi ngang pang-araw-araw na inirekomendang intake. 325 mg para sa mga babae, 25 mg para sa mga lalaki. Bukod sa choline, naglalaman ang maitlog ng mga B-vitamin kabilang ang B6, B9, folic acid, at ito siya na mahalaga para sa neurological function sa pamamagitan na pagpapababa na mataas na antas na homocysteine na nanauugnay sa mga pangganib na neurodegeneratiba na sakit. Sa pamamagitan ng mga sustansyang ito, ang mabuntis at napapasusong babae na may medikal na gabay ang mga matatanda ay maring mapabuti ang kalusugan ng utak at posibleng sa palipas ng panahon, ang memorya at cognitive performance. Higit pa sa memorya at konsentrasyon, ang pagsasama ng mga itlog sa iyong dieta ay tumutulong sa katawan at isip. Numero 5. Isang hukbo laban sa sakit. Paano pinalalakas ng mga itlog ang iyong sistemang imune? Ang pagpapalakas ng immune system ay talagang mahalaga sa isang mundong puno nga virus at bakterya at malaki ang may tutulong nga maitlog. Ang dalawang itlog sa isang araw ay nagbibigay ng mga sustansya na gumaganap bilang nga ahente ng depensa. Isang mahalagang sangkap, ang bitamina A ay nagpapanatiling ang integridad ng mga mucous membranes sa ilong, bibig at respiratory tract. Ang mga ito ang unang depensa laban sa mga mikrobyo. Ang bitamina B12 ay sagana rin sa mga itlog na mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng mga immune cell kabilang ang mga lymphocyte na tumutukoy at sumisira sa mabanta sa katawan. Ang isa pang mahalagang elemento ay ang selenium na bumubuo ng mga enzyme na nagne-neutralize ng lason, kumokontrol sa pamamaga at nagbibigay ng kakayahang antioxidant upang protektahan ang mga immune cell. Bagamat karaniwang naunay sa kalusugan ng buto, direktang naimpluwensyahan ng vitamina D ang immune system, binabalansa ang reaksyon sa pamamaga, at pinasisigla ang mga antimicrobial peptide na may kakayahang pumatay ng mga mapanganib na bakterya. Bagamat walang isang pagkain na isang magic bullet, pinapahusay na nga ilo ang isang balancing dito at tinutulungan ang ibang mga sistema ng katawan na gumana ng mayos pati na rin maiwasan ng sakit. Numero 4. Kahangahangang epekto nga itlog sa kontrol ng asukal sa dugo. Hindi lamang mahalaga ang pagkontrol sa asukal sa dugo para sa mga may diabetes, ngunit dapat din itong iwasan ng lahat para maiwasan ang mapagtaas at pagbaba ng enerhiya at bawasan ang panganib ng mga metabolic na sakit sa hinaharap. Nakakagulat na mga kaalyado dito. Ang mga itlog ay halos walang glycemic index na nangahulugang hindi sila nagpapataas ng mga antas ng glucose dahil pangunahin itong binubuangang protina at magagandang taba na may mababang carbohydrates. Nakati ito ng tuloy-tuloy na paglabas ng enerhiya at mabagal na panunaw lalo na sa almusal. Ang pagkain ng dalawang itlog ay tumutulong na mapanatili ang balansa ng asukal sa dugo sa buong araw. Kaya, binabawasan ang maantas ng insulin na nagdudulot ng akumulasyon ng taba at insulin resistance. Ang regular na pagkonsumo ng itlog ay naiulat na nagpapataas ng insulin sensitivity na mahalaga para sa type 2 at mga pre-diabetic. Binabawasan din ng mga itlog ang gana sa pagkain, kaya nililimitahan ang pagkonsumo ng mga ultra-processed at matatamis na pagkain na nagpapalala sa mga problema sa glycemic. Kasama nga mga pagkain mataas sa fiber tulad ng mga gulay o whole grains, tumutulong ang mga itlog na patatagin ang mga antas ng enerhiya at maiwasan ang matatalim na pagtaas at pagbaba. Bukod pa rito,
Sinusuportahan ng mga itlog ang kalusugan ng puso habang iniisip mo ang tungkol sa asukal sa dugo. Numero 3, pag-optimize ng mga benepisyo sa nutrisyon ng mga itlog. Ang paraan ng paghahanda ng mga itlog ay may malaking epekto sa kung gaano kahusay na sisipsip ang masustansya. Ang papapakulo nga ilok ay isang mahusay na paraan na nagpapanatili sa pula nga ilok na mayaman sa mga bitamina A, D, E, at K pati na rin ang mga mahahalagang antioxidant tulad na lutein at zeaxanthin habang pinapanatili ang karamihan sa mga sustansya at iniwasan ang mga sobrang taba. Ang masustansyang sensitibo sa init ay napapanatili sa mga poached egg na niluluto sa mainit na tubig na walang taba. Nagbibigay sila ng masarap na twist sa mga pang-araw-araw na pagkain. Kung ginawa na may kaunting mantikilya o mantika, ang mas scrambled egg ay maring maging isang maluso na pagkain. Mas mataas sila sa fiber at bitamina kapag ginamit ang langis ng oliba at idinagdag ang magulay tulad ng spinach o kamatis. Sa kabilang banda, ang pagkain na hilaw na ilo ay napapataas ng pangani na magkaroon ng salmonella at dapat iwasan dahil ang evidence sa hilaw na puti na ilo ay humahatlang sa pasipsik ng biotin. Tinitiya ang kumpletong benepisyo sa nutrisyon kapag ang maitlog ay inihanda ng ligtas. Numero 2, pagpili at kaligtasan ng mga itlog. Ang kalidad at kalitasan ng itlog ay garantisado kapag maingat na hinahawakan. Mahalaga ang pagpili ng maitlog na may malinis at hindi nasirang balat dahil ang mabitak ay nagpapapasok ng mamapanganib na bakterya tulad ng salmonella. Kapag nabasa ang isang itlog, itapon ang anumang may kakaibang kulay o hindi ka nais-nais na amoy upang maiwasan ang kahalumigmigan at kontaminasyon. Ang maitlog ay dapat itago sa refrigerator sa kanilang orihinal na packaging. Ang paglilinis ng mga itlog bago gamitin lamang ay ipinapayo dahil sa kabila ng kanilang tila malinis na kalikasan, ang paggawa nito ay maaring mag-alis ng proteksyon na layer at mapadali ang pagpasok ng bakterya. Ligtas ang mga itlog kapag niluto ng husto. Ngunit kung gusto mo nga malambot na pula, bumili ng sariwang itlog mula sa mga mapagkatiwalaang supplier. Gumamit ng mapasteurized na itlog sa mga resipe na nangangailangan ng hilaw na itlog tulad ng mayonesa, lalo na para sa mamadaling kapitan na populasyon tulad ng mabuntis o mataong may mahinang immune system. Ang paggawa ng desisyon sa pandieta batay sa mga individual na kagustuhan at mga pangangailangan sa nutrisyon ay maaaring matulungan ng kaalaman sa iba't ibang uri nga itlog tulad ng itlog ng pato, pugo o manok. Numero estim ka pamalit sa itlog para sa hindi kumakain nito. Mayroong magagandang pamalit sa mga itlog kung hindi ka maaring kumain nito dahil sa mga allergy, kondisyong medikal o personal na kagustuhan. Kapag hinaluan ng tubig, ang mga butongan siya ay bumubuo ng isang galat na pamalit sa itlog na mahusay para sa pagbabaka. Para sa bawat itlog na kailangan, pahaluin ang isang kutsara ng chia seed sa 3 kutsara ng tubig. Bilang alternatibo, maaring gamitin ang dinuro na saging bilang kapalit ng maitlog sa mga matatamis upang bigyan ito ng mamasa-masang texture at nutritional value. Ang isa pang opsyon ay ang unsweetened apple sauce na nagbubuklod ng sangkap at nagpapanatili ng kahalumigmigan na ginagawang perpekto para sa pagbebake. Ang ibang mapinamumulan ng protina tulad ng tofu o legumes ay maring gamitin bilang kapalit ng maitlog sa mapagkain. Kahit na epektibo ang mga pamalit na ito sa mga resipe, mahalagang mapanatili ang isang iba-iba, balanseng dieta na tumutugon sa iyong mga pangangailangan sa nutrisyon. Ang paggawa ng maliliit na pagbabago sa pandieta, tulad ng pagkain ng 2 ilog araw-araw, ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong emosyonal, mental at pisikal na kalusugan. Tumutulong ang maitlog na mapanatili ang isang malusok na immune system, mapreserba ang paningin, mapabuti ang utak, makatulong sa pagkontrol ng timbang, at pahabain ang buhay. Ang paggawa ng matalino at balanseng mapagpipilian sa pagkain ay maaring mag-ambag sa paglihan ng isang mas malusok na hinaharap dahil maraming ligtas na pamamaraan ng paghahanda at mga pamalit para sa mga taong umiiwas sa mga itlog. Kung nais mong mabuhay ng mas matagal, maging mas focus o magmukhang mas maganda, tandaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa iyong plato.